Hello guys, good PM. So, election update na naman tayo. So, pag-usapan natin ang governor's race, kung saan sino kaya yung mga lamang at ang mananalo sa pagka-gobernador sa mga probinsya sa Luzon. So, Luzon muna ang focus natin sa susunod na video. Ang isang next part yung labanan sa pagka-gobernador dyan sa Visayas at Mindanao. So ngayon Luzon, by the way, simula May 12 hanggang katapusan ng May ay puro eleksyon at politika yung pag-uusapan natin sa aking video. Dahil by next month, sa June, ay time out muna tayo sa politics dahil pag-uusapan din natin yung mga social issues at of course yung mga celebrity, showbiz at lifestyle, yung walking in the streets at marami pang iba. So ngayon ay puro election updates ang pag-uusapan natin simula May 12 hanggang katapusan para malaman nyo kung sino yung mga mananalo sa mga iba't ibang lugar dyan sa Pilipinas. So maraming salamat. Nakaabot na tayo ng mahigit 1,000 na subscribers. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at sana ay mapalago natin yung aking YouTube channel, JLay Vlogs Official. So punta na tayo. So, unay natin yung Batangas kung saan balik Kapitolyo na. Balik Kapitolyo na si Vilma Santos Recto sa pagka-gobernador. So nakakuha siya ng 640,073 votes. Tinalo niya si Mike Rivera at sa totoo lang ay mukhang napalaban itong si Ate V. Dahil itong si Mike Rivera nakakuha siya ng 523,237 votes. Halos 120,000 ba? 119,000 ang lamang ni Vilma Santos laban kay Rivera. Pangatlo, itong si Jay Manalo Ilagan. Hindi ba artista ito? Si Jay Manalo Ilagan nakakuha ng 266,187 votes at si Kuya Cap Walter Osaeta na may 93,803 votes. So yan yung laban dyan sa Batangas. Next, sa pagka-vice governor. So, Bigo. May panalo ni Luis Lucky Manzano ang kanyang kandidatura sa pagka-vice gobernador. Kasi mother and son tandem dyan sa Batangas. Itong si Ate Bien at yung kanyang anak na si Lucky. So itong si Lucky Manzano ay tinalo siya ni Dodo Mandanas na incumbent governor. So si Mandanas nakakuha ng 804,225 votes habang itong si Luis Manzano na may 552,044 votes. So ito guys, iba pa rin itong si Mandanas. Legend at matagal na sa politika. Kaya pinili pa rin ng mga Batanggenyo itong si Dodo Mandanas. At siya ngayon ay slide down sa pagka-vice governor. Yung katiket niya sa pagka-gobernador ay itong si Mike Rivera. So nagtandem sila dyan sa Batangas kalaban ng mother and son tandem. At yun ay nanalo itong si Dodo Mandanas dyan sa pagka-vice gobernador ng Batangas. Sunod yung by the way, ang Batangas sa senatorial race sa Batangas ay 1 and 2 si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Tapos Laguna kung saan ay 4 na kilalang pangalan dyan sa probinsya ng Laguna ang naglalaban dyan sa gobernador at ang lamang at ang nanalo ay itong si Sol Aragones. Nakakuha siya ng 627,034 votes.
pangalawa, itong si Ruth Hernandez na may 538,561 votes. Pangatlo, yung incumbent representative na si Dan Fernandez, isa sa mga member ng TRICOM and Quadcom hearing dyan sa Congress. At medyo itong si Dan Fernandez ay pinag-initan ito ng mga DDS supporters dahil itong si Dan Fernandez ay member ng Quadcom at TRICOM committee dyan sa Congress na nag-iimbestiga sa mga war on drugs at pogo at pati na rin yung yung mga confidential funds ni particularly kay VP Sara Duterte. So itong si Dan Fernandez ay nabigo sa pagkagobernador ng Laguna. Pang-apat itong si Karen Agapay na merong 112,965 votes, habang itong si Alexander Tolentino ay nasa 6,324 votes. So 5 ang naglalaban dyan sa Laguna. So medyo na-divided itong politika sa Laguna dahil 4 sa prominenteng pangalan sa probinsya ng Laguna ang naglalaban sa gobernador. Kaya naging advantage to ni Sol Aragones kasi nung 2022 elections ay tumakbo ito sa pagka-gobernador si Sol, dating ABS-CBN reporter at 3-termer sa Kongreso, si Sol Aragones. Kaya nung 2022 election, natalo siya laban kay Ramil Hernandez. Siguro nagsanib si Dan Fernandez at si Agapay laban dito kay Aragones noon. Kaya ngayon, mukhang advantage itong si Sol Aragones at malaki yung chance niya. Kaya nanalo siyang gobernador dyan sa Laguna ngayon 2025. Then, speaking of that, si ERS ito na dating gobernador ng Laguna, nasipa ito sa pagkagobernador ng Laguna at tumakbo ito 3 beses, 3 sunod na pagkatalo, no? After naging 3 sunod na pagkatalo itong si ERS ito. 2 dyan sa pagkagobernador, yung isa naman ay lumipat siya sa Calamba at tumakbong mayor. So ngayon balik siya sa Pagsanhan at dito tumakbo siyang mayor uli. Gusto niyang bumalik sa kanyang bayan kung saan naging mayor siya. At ngayon ay mukhang babalik na itong si ERS ito dahil nanalo siya sa pagkaalkalde ng Pagsanhan na merong 9,170 votes. So, after Laguna, punta naman tayo sa Bicol, sa Albay, kung saan panalo itong si Noel Rosal. Si Noel Rosal nakakuha ng 401,615 votes. Tinalo niya itong si Joey Salceda na pambato ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. So tinalo niya si Salceda with 391,902 votes. Halos mga 10,000 ang lamang ni Rosal laban kay Salceda. So mukhang first time ni Joey Salceda ata na matalo siya sa eleksyon. Habang itong si Ruel Rosal ay na-electong governor noong 2022 pero mga ilang araw, buwan lang siya doon sa Kapitolyo dahil nakansilado nga yung kanyang kandidatura sa pagka-gobernador. Ngayon, tumakbo siya uli at nanalo sa pagka-governor ng Albay. After Albay, next, punta naman tayo sa gitnang Luzon. Malapit ito sa Metro Manila, lalo na sa Caloocan, itong Bulacan. So sa Bulacan, si Daniel Fernando pa rin ang gobernador ng Laguna. Tinambakan niya yung mga kalaban niya sa politika. Nakakuha siya ng 1.1 million votes laban dito kay dating governor, congressman
Willie C. Alvarado at Bogs Biolago, pati na rin si Melissa Aquino at Kuya J. Ocampo. So lima pa lang yung kalaban, apat yung kalaban niya sa pagka-gobernador ng Bulacan. Then sa probinsya ng Cagayan, kung saan ay nanalo itong si Egay Aglipay. Ang alam ko dati itong congressman ng party list at Police Chief General itong si Egay Aglipay, nanalo siya with 255,857. Tinalo niya si Doc Sara Pulsar Lara with 228,405 at si Vice Governor at ito si Boy Vargas with 147,188 votes. So three-way battle dyan sa Cagayan. At itong si Lara, mukhang malakas ito sa Cagayan at noong 2022 ay tumakbo itong gobernador, pero tinalo siya ni Manuel Mamba pero with smallest margin of votes, no? Medyo dikit yung laban nila noong 2022. Ngayong medyo dikit din yung laban sa Cagayan. Kaso may tumakbong third party candidate na sana ay dalawa sana yon, no? Kung hindi tumakbo yung third party candidate, siguro panalo na itong si Lara dyan sa Cagayan. Then sa Cagayan, balik tayo uli sa Bicol, sa Camarines Norte, kung saan itong si Dong Padilla ay gobernador pa rin ng lalawigan ng Camarines Norte. Nakakuha siya ng 203,615 votes. So rematch ito noong 2022 sa pagitan ni Padilla at Talyado. So si Talyado ay nakakuha lang ng 122,613 votes at si Romeo Balmeo with 1,689 votes. Sa Camarines Sur, so Villapuerte pa rin ang Camarines Sur dahil itong si El Rey Villapuerte, balik gobernador sa probinsya ng Camsur, nakakuha siya ng 519,554 votes over Bong Rodriguez na may 428,032 votes. So hindi na masama ito para kay Bong Rodriguez. Alam naman natin itong Camsur, matindi ang politika dyan. Meron akong mga balita na nababasa ko na mayroong mga malawakang vote buying, dyan yung mga pangharas dyan sa probinsya na yan. So itong si Bong Rodriguez, pwede pa ito makatakbo next election dahil nakakuha siya ng 428,032 votes, pero tinalo lang siya ni El Rey Villapuerte na still malakas pa rin sa Camarines Sur kung ganun. Next sa Pampanga, kung saan Pineda pa rin ang naghahari dyan sa Pampanga. Si Nanay Lilia Pineda, balik gobernador ng probinsya with 707,782. Tinalo niya si Danilo Bailon, dating mayor ata to, no, ng Pampanga, nagmula sa hirap at ngayon naging successful itong si Bailon, nakakuha ng 475,200 votes. So ang Pampanga still Pineda pa rin. Then sa probinsya ng La Union, tinalo ni Mario Eduardo Ortega si incumbent Governor Rafi Ortega David. Si Mario Eduardo Ortega nakakuha ng 273,671, habang si Rafi nakakuha ng 178,168. So balik may bagong gobernador ang La Union, pero Ortega pa rin ang nakaupo. Same apelyido pa rin, Ortega. Then sa Tarlac, kung saan baluarte ng mga
Cuangco at Aquino, kung saan itong si Christian Yap ay panalo sa pagkagobernador with 480,044 votes. Tinalo niya si Max Rojas with 255,744 votes. Then, isa pang tumatakbo si Catherine Ann Basco, Cap Garcia at Fredo B. Then, sa Nueva Vizcaya, itong si Jean Gambito, lamang with 142,451 votes. Siya yung gobernador, may elect na gobernador dyan sa Nueva Vizcaya. Tinalo niya si Banti Cuaresma, ang alam ko, congressman nito, congresswoman, with 76,913 votes, at Maybell Blossom Dumlao with 11,404 votes. Then, punta tayo sa isla ng Romblon, kung saan meron ng bagong gobernador, itong si Trina Permalo Pabic. Kaalyado to ni dating Vice President Leni Robredo with 76,248. Tinalo niya si Otik Riano with 57,830 votes at Jolly Haruta Monton with 640 votes lang dyan sa isla ng Romblon. So, sino pa ba? So, ito na lang. Ito na ang latest results at mga nanalo sa pagkagobernador dyan sa mga probinsya ng Luzon. So, next video, Visayas at Mindanao naman. So, maraming salamat at subscribe lang sa aking channel. Kita-kits sa next video.